Hello po, magandang tanghali po. Sa ngayon po ay ang atin magtotok po muna ako at mamaya po ako magla-live ng kanta. Talk po muna. Pero ang napili ko pong talakayin at maging topic ng ating pagtutok ay ang relasyon. Kasi po marami po palang klase ng relasyon. Relasyon bilang mag-boyfriend, relasyon bilang mag-asawa, at relasyon bilang magulang at anak. Yun po pala ay napakarami. Akala ko po iisa lang. Ngayon po parang ang nagustuhan ko po ay bilang mag-asawa, relasyon bilang mag-asawa, at saka po relasyon ng magulang at anak. Pagkakayanin ko pa po yung relasyon ng mag-boyfriend, tatalakayin din po natin kahit papiyaw lang. Ako po pala ay isang balo na kaya hindi ko na po masasabi kung ano yung aking naging karanasan sa aking naging asawa. Kasi yung pong aking asawa ay napakabait, wala po akong masabi. Ang relasyon po ng isang mag-asawa ay sa tingin ko po ay isang malaking obligasyon kasi po yun kailangan po unawaan. At habang nabubuhay ay talagang kung kakayanin maisalba, ay isalba po natin. Kasi yan po talaga, lalo po kung kayo magkakaroon ng anak, ay kailangan po talagang yan maisalba natin habang buhay. At kung talaga po tayo paghihiwalayin, yung kamatayan na lang po ang magpapahiwalay sa atin. Hindi po ang tao. Kasi po tayo ay, lalo higit po ay tayo kasal, ay kailangan po tayo maging mapagbigay sa isa't isa bilang mag-asawa. Ako po, ang karanasan ko po sa aking asawa ay bawal po pag kami po nag-away, ay bawal po matulog hanggat hindi nagkakabati. Kailangan po bago matulog, ay nagkabati na po para po pagising sa umaga, ay okay na po. Kumbaga, i-press na ang isipan ng bawat isa. Gawa po ng napakahirap at isa pa po ay ang atin pong mga anak, kapag kayan po ay may isip na at malalaki na, kailangan po talaga sila ay isi-separate na natin ang higaan. Hindi po sila pwede nang laging nasa tabi natin. Hindi po pwede nang laging nasa tabi ang bawat bata. Kasi yan po ang number one, lalo pa yung sama-sama, magkakaratig sa higa. Hindi po natin alam kung anong mayroon sa pagtulog nila at kung ano rin ang mayroon sa ating ginagawa. Di po ba bilang mag-asawa? Huwag na po tayong mag-kiri-kiri ng pero pagka kayo po ay mag-asawa, talaga hindi po nawawala ang kakiri-kirihan ng mag-asawa. Kaya kailangan po sa pagkikirihan ng mag-asawa, ng nanay at tatay, nakabukod na po ang mga bata. Hindi po dapat na sila ay hindi po dapat na magkakasama sa higaan ang mga bata. Lalo't higit po ay mga halimbawa, mga estudyante na sila ng high school or college, talaga pong kailangan sila ay nakabukod na. At sa isa pong bilang karanasan ko po, diyan po talaga nagmumula kung minsan ay nagkakaroon po ng relasyong kakaiba ang anak at ama. Hanggang sa humahantong na nga sa nabubuntisan yung anak nang hindi alam ng nanay. Pag nalaman naman ng nanay, siya. Pag magkakagalit na yan, katakot-takot ng away, katakot-takot ng sisihan. At hanggang sa nauuwi po sa paghihiwalay. Kaya ang akin po, kung halimbawang malalaki na po ang ating mga anak, i-separate na po natin sa kanilang higaan. Hindi po pwede nang yan sama sa higaan na magkakasama kayo sa higaan. Kaya po ako ay
nagsasabi sa inyo na ang bawat relasyon po ay mayroong magandang magandang tinatakbo o magandang pinupuntahan kapag ka po yan ay naaalagaan ng maayos. At ang susunod po ay ang relasyon bilang ng magulang sa anak. Ang anak po kasi, ang relasyon po ng anak at magulang ay mayroon pong limitasyon. Hindi po kagaya ng ibang relasyon na walang limitasyon. Kasi po, lalo na po kung ang mga anak natin ay nakapag-aral at yun po naman ay tungkulin ng isang magulang na pag-aralin ang mga anak dahil doon po sila kukuha ng kanilang magandang kinabukasan. Pero kung halimbawa naman po na ang anak ay ayaw talagang mag-aral, ay wala po tayong magagawa kasi magsasayang lang talaga sila ng pera. Pero kung at hindi rin po naman tungkulin ng anak na tayo ay sustentuhan. Ngunit kung ang isang anak ay marunong at marunong lumingon sa pinanggalingan, lumingon sa pinanggalingan, ay pagka yan po'y nakatapos ng pag-aaral at may magandang trabaho, ay hindi po nakakahiya na tayo ay bigyan ng sustento ng ating mga anak. Kasi napag-aaral natin sila, di ba? Pero pag hindi po natin napag-aaral yan at pinabayaan po natin, ay wala po tayong karapatang humingi at maghintay ng sustento ng anak. Maliban na lang po ng kusang loob ng ating mga anak. Hindi po ba? Tama po ba ako doon? Nagawa ng hindi po kayo marunong tanim ay kung kayo nagtanim ng pagpapaaral halimbawa, di pag na sila, may mga halimbawa eligible na sila, sumusweldo na sila, imposible naman na hindi kayo bigyan ng sustento kahit papaano. Gawa ng sa nararanasan ko po bilang isang magulang, ako po ay magulang din, ay napakahirap pag hindi mo napag-aral ang iyong anak. Yun lang po kasi yung magiging pundasyon nila tungo sa magandang kinabukasan. Maliban na nga lang po na ang bata ay tamad mag-aral. Ay kahit po yan ay tamad mag-aral, pero yan po ay mayroong may goal din po yan. Goal na kung papaano, meron po siyang nakalaan para sa kanyang kaalaman. Yun ang ibig sabihin. Meron nga pong hindi natapos mayaman pa kaysa doon sa natapos Kasi nahilig po siya sa pagninegosyo, kagaya ng mga kalakal. Malakas po yan. Yung mga kalakal na yan, hindi po yan gawang biro. Marami po ako nakitang yumaman dahil sa kalakal. Maniwala po kayo. Pero po naman na may mga anak po naman salbahe din talaga. Nagagawa nilang saktan ang kanilang magulang, lalong-lalo na ang kanilang ina. Gawa po ng marami po ako nakita, sinusuntok talaga yung nanay, napakawalang hiyang anak, sabi ko. Ikaw ay itinae lamang ng iyong ina, gaganyanin mo pa. Mahiya ka naman sa balat mo, ang tigas ng mukha mo. Yan talaga sinabi ko to sa anak. Kasi nga, ganun ang kanyang ginagawa sa kanyang magulang. At yan po pating mga anak na ganun ang ugali, hindi po nayaman. Hindi po nayaman yun. Yung po'y laging naghihikahos ang buhay. Kaya po, sa inyong mga anak, kayo po ay matutong magrespeto sa inyong mga magulang. Kasi po, kapag ang inyong mga magulang ay nawala at bangkay na nandyan na sa harap nyo, saka pa kayo iiyak, wala kayong karapatang umiyak sa harap ng bangkay ng inyong magulang. Kasi, salbahe kayo Baka pag nakita ko at nalaman ko kayo halimbawa, kaibigan ko yung magulang nyo, tapos ay nalaman ko na kayo ay salbahe sa inyong mga magulang, palalabasin ko talaga kayo ng pinto. Wala kang karapatang umiyak.
sa harap ng bangkay ng iyong magulang. Ganyan po ako. Kaya sabi ko nga doon sa mga anak ko, aba, ayusin nyo kasi pag ako ay buhay at makikita kung ano ang inyong ginagawa, hindi aari sa akin yun. Kaya kayong mga anak na hindi ko naman sinabing kayo'y salbahe, ay hanggat buhay ang inyong mga magulang, ay inyong pagbigyan na ng mga halimbawa, ang edad ay mga 60 na, o ay ilang taon na yung mabubuhay sa mundo, di ba? Ay kayo, bago pa lang. Kaya inyong alagaan, respetuhin ang inyong mga magulang kasi ang magulang, tandaan nyo, hindi yan nahahanap kung saan lamang. Yan ay dapat inaalagaan. Hindi yan sinasalbahe. Kaya sa inyo, mga anak na mababait, ay pakiayos ang inyong buhay. At alagaang mabuti hanggat nabubuhay ang inyong mga magulang. Yun ang aking pakiusap sa inyo. Ito po naman ang isa pa. Yung pong relasyon naman ng boyfriend. Alam niyo po, pagka ang mag-boyfriend po ay nagkakasundo, masarap po ang pakiramdam. Ang problema, pag hindi na po nagkakasundo ang mag-boyfriend, ano po kaya maganda? Di po baga, ang pinakamaganda na yan, mag-usap kayo ng maayos, at pagka hindi kayo magkasundo pa rin, ang kasunod po na yun ay di maghiwalay. Yun lang po yun. Kaya sabi ko nga sa inyo, madali po akong kausap. Pag ayaw niyo kung sino, ay di huwag. Bakit bagay sisiksik mo yung sarili mo kung ayaw naman sa iyo, di ba? Ganun lang yun. Huwag niyo ipilit ang ayaw. Kasi pagka ayaw, mahirap yun. Yung isiksik mo yung sarili mo dun sa taong ayaw sa'yo. Kahit po yung mag-asawa, pag hindi na rin magkasundo, itigilan. Gawa po lang, hindi naman usapan na talagang sapilitan eh. Kung ayaw at hindi na masaya, ay di tayo maghiwa-hiwalay. Yun lang yun. Ngayon, ang ano ko po lamang sa mag-boyfriend ay di syempre po, yan po ay wala namang pinipilit at wala namang pinipili. Ay ngayon, pagka napamahal na talaga sa iyo ang boyfriend mo, ay di wala, syempre masakit kapag kayo magkakahiwalay, at lalo na nga kung ikaw ay ipagpapalit pa sa iba na hindi naman natin yun, hindi naman sila kasali sa ating relasyon, ay di mas lalong masakit yun. Kaya ang sabi ko nga, kung hindi na kayang pag-usapan ng ganun lang, ay di paghiwalay na. Masasaktan lang lalo kapag mayroon pang ibang makikisali. Di po ba? Tama po ba ako o mali? Mas lalo po masakit pag may nakisali pang ibang tao sa relasyon natin. Yun ang sinasabi ko. Hindi po porque kayo ay pwede pong kumuha pa ng another na karelasyon. Para sa akin po ay hindi. At gawa ng masakit po yun. Mahirap po yun. At kung kayo makikipagrelasyon ay kung pwede, stick to one na lang. Kasi para wala pong problema. Pagka ang relasyon ay merong another man o another woman, hindi po maganda. Ang pinakamagaling po na yun ay maghiwa-hiwalay. O, di po ba? Ito pa. Bilang estudyante po, ako po ay may tinanong. Sa pagiging estudyante, ako po ay nagtanong at nag-survey. Ang sabi ko, doon sa babae na estudyante, isang babae at isang lalaki, ang aking in-interview at tinanong. Ang
sa kanila, ang sabi ko sa kanila ano ba? Ano ba ang gusto nyo? Mahabang paghihirap o maiksing paghihirap? Yan ang tanong ko sa mga estudyante na aking nakausap. Ang tanong sa akin paano po yung maiksi? Aba, ang sagot ko yung maiksi na paghihirap, ayun susumikap mag-aral. Para pag siya'y nakatapos na ng pag-aaral, ay di yung kanyang pinag-aralan ay magagamit na niya sa pagtatrabaho. O di ba pag ikaw ay nagtatrabaho na, ay di ba ang sayo? Masweldo ka na. Di ba? O, ay kung kung ikaw naman hindi nagtapos ng pinag-aralan, anong gagawin mo, di ba? Lagi kang mahirap habang buhay. Oh, ngayon, yun naman lalaki ay nagtanong sa akin, ano po yung mahabang paghihirap? Aba, sasagutin ko kayo dyan sa mga tanong niyong yan. Sinabi ko sa kanila. Ang sabi ko alam nyo, sa mahabang paghihirap ng isang tao, ay kasalanan na rin ng tao. Alam mo kung bakit? Kasi nga, kapag ikaw ay isang estudyante, natural, mag-aaral ka ng mag-aaral para ikaw ay makatapos. Ngayon, kung ikaw naman ay ang gusto mo ay laging lakwatsa at sarap buhay, hindi ka marunong magpakahirap, ay di, sige, go. Yun ang gusto mo, di ba? Pag ikay matanda na, at hindi ka nakatapos ng pag-aaral, ano ang kasunod? Di ba? Paghihirap, mahihirapan ka lang. Kaya kung ako sa inyo na mga estudyante, hirap talaga ang inyong aabutin kapag hindi kayo marunong magsunog ng kilay at magsakripisyo ng pag-aaral. Kasi kalimitan ay talagang doon pumupunta ang mga tamad mag-aral. Naghihirap sila ng wagas. Kasi nga, wala naman silang, hindi nga nakatapos, ay tamad pa. Ano pang mangyayari? Sa bagay, mayroon naman tao na kahit hindi nakatapos ng pinag-aralan, yumayaman kasi nga masipag. Eh, ang problema ay kung tamad ka na mag-aral, tamad ka pa rin magtrabaho, di mahabang paghihirap ang tawag doon. Kaya, sa inyo, ang maipapayo ko sa inyong mga anak, mga bata, at mga magulang. Ang magulang ko ay tungkulin na pag-aralin ang kanilang mga anak. At ang mga anak naman ay tungkulin nila na magsikap, mag-aral. Para pagdating ng panahon, ikaw ay hindi maghihirap at ang mararanasan mo lang hirap ay yung hirap mo sa pag-aaral. Pero kung hindi ka matatapos, pati pamilya mo, pag ikaw ay nag-asawa, ang aabutin mo ay hirap pa rin. Kaya, puro hirap ang aabutin pag hindi ka magsisikap mag-aral. Kailangan magsikap ka mag-aral para mas malamang, pag ikaw ay nag-aral, mas malamang ang ginhawa kaysa hirap. Ang naisulat ko po dito parang natalakay na rin natin yung mga anak na bastos. Ang bastos na anak.
Ang bastos po kasing anak na matatawag ay yung pong nananakit nga ng magulang. Hindi naman, pasalamat nga yung mga anak na yan eh. Kasi kahit anong mangyari, utang nila sa kanilang magulang ang buhay nila. Kasi nga, kung wala yung mga magulang na yon, paano ka lalabas sa mundong ito? Hindi ka lalabas sa mundong ito kung wala yung ating mga magulang. Kaya, huwag kayong bastos. Huwag ninyong lagyan ng black eye ang inyong mga ina. Kagaya nito, napanood ko sa YouTube, nilagyan ng black eye yung ina. Kaliit-liit na nga nung nanay, binalakayan pa. Sabi ko, kung ikaw nasa tabi ko, ako ang bang black eye sa iyo. Hukag ka, sabi kong ganyan. Hindi po masarap pakiramdaman ng magulang yung ganun kasi inianak ka na nga. Isipin mo, 9 na buwan kayong dinala ng inyong ina sa kanilang sinapupunan, sa aming sinapupunan. Isipin nyo yan. Tapos ay ilang taon na kayo ay nakangat-ngat, kayo ay nakakagat sa mga dede namin para kayo ay mabuhay. Tapos ang igaganti nyo, suntok? Aba, napakawalang hiyang anak yan. Sabihin man ninyo na ako ay bakit na nakakapagsalita talaga ako pag gano'n na makikita ko. At gawa ng ay hindi ka, ay naku po, ang buhay ng anak ay utang. Utang yan sa magulang. Ay sabihin man ng mga anak na, bakit hindi naman namin kasalanang maging tao at hindi naman namin inutusan kayo na kami inyong gawin. Hindi ka pa nagpasalamat at kahit pa naghihirap yung magulang, may naging tao ka. Ang kapal ng pagmumukha nyo. Pagkaganyan ang sagot ng magulang, ng anak sa magulang. Kaya sa inyong mga anak na mga medyo yung mga anak pa na ang akala ng magulang ay nag-aaral. Yung pala, nalulung na sa sigarilyo, nalulung pa sa alak, nalulung pa lalo tigit sa shabu. Ano ba yan? At kung sino pa yung mga supplier na ganyan siya pang masasama ang ugali. Ano ba yan? Hindi ko nagugustuhan yung mga ganun. Kaya kayo, habang kayo ay mga sariwa pa yung mga utak nyo, isipin nyo kung tama ba o mali ang inyong ginagawa. Itama natin ang inyong buhay. Kasi pagka hindi po ganun ang inyong gagawin, kawawa kayo. Kayo rin ang magiging kawawa at hindi kami. Kaya sa inyo ay alalay lang ang inyong mga nasa isipan. Kasi mahirap na. Baka mamaya ay malulong pa kayo sa hindi lang alak, sigarilyo. Baka nga mamaya shabu pa ang inyong kalulungan. Ay di sino mahihirapan ng pag-iintindi? Di ba? Mahihirapan ng pag-iintindi. Magulang at lalong higit ang nanay. Kasi yung nanay ay hindi kayang tiisin ang mga anak na pagkabait-bait. Maniwala kayo sa akin at hindi? Totoo yun. Kaya kayong mga anak, matuto naman kayo. Mahalin ninyo ang inyong ina, mahalin ninyo ang inyong ama. Kasi yan bibihira lang. Pag yan ay namatay, wala nang pwedeng ipalit pa. Sa sobrang pagmamahal sa inyo ng inyong magulang. Kaya, sa inyong lahat, magandang tanghali at tayo po ay kakain. Kakain po muna ako. Mamaya po ulit ako magla-live pagka ako po ay nakakain. Sige po, bye-bye!